Hello. Wala ka na talaga makita 'no, magandang hapon. Beautiful Sunday, everyone. Ngayon, isisiwalat naman natin, ito naman paulit-ulit na nangyayari. Itong mga nasa puwesto na mga magnanakaw, pinangungunahan ni BBM at ang mga lahat diyan ay kumukumpas pabor sa kanya kasi kumikita sila at sila ay gumagana. Ngayon may drama na naman sila. Obviously, nagulat sila nung ang counter affidavit ni Alcantara ay bumaliktad. Sinabi na nito na tahasan na wala siyang ginawang kasalanan. Wala siyang ginawang partisipasyon sa pagluluto sa mga pagkikitaan sa kontrata. Sinabi niya na hindi siya nakipag-usap kanino man. Lahat basta malinis siya. Ito yung sinabi niya, nagugulat ako. Kahit ako na abogado niya, hindi ko gagawin yun na mag-advise sa kanya na bigla yung pagbaliktad niya 180 degrees. Sa pagbaliktad niya 180 degrees, nakalimutan nata niya na nagsauli siya ng 181 million pesos sa Department of Justice. Ibig sabihin po na nagsauli ka. At actual, nakita natin ang pera. Saan manggaling yun ang pera? Kung hindi ka nagnakaw, saan ang galing ang pera? Yan ang tinatanong ko, hindi ko maintindihan ang diskarte ng abogado nito. Kulong na yan. Ano pang ibig sabihin? Maliban na lamang no, kung may interest, analyzein natin na maigi. Pero bago natin analyzein, nakikita ko na naman yung mga nagugulat na mga tao ni Bongbong Marcos. Sinisino naman si Sara doon na pabaliktad. Matanong ko nga kayo, bago bumaliktad si Alcantara, sino ba may hawak sa kanya? Nasaan siya? Sino gumawa ng affidavit niya? Abogado niya. Kahit abogado niya hawak, engineer siya. Alam niya yung sinusulat, naintindihan niya yung sinusulat. Kahit hindi abogado si Alcantara, alam niya yung mga bagay-bagay na pag-amin ay ididiin mo sa sarili mo. At alam niya rin na tumistigo siya sa Senate Blue Ribbon Committee. Yung unang testimonya niya ay tinanggi niya. Pangalawa, noong September 23, tumistigo sa uli, inamin niya. Nagbanggit pa siya kung kanino siya nagbibigay ng pera. At binanggit niya tahasan na tinawagan daw ni Joel Villanueva, siya, at kinausap din si Yusek Roberto Bernardo na nanghingi ng proyekto na 1.5 billion. Nasabi nila, yung 1.5 billion daw na yun ay para doon sa multi-purpose building. Pero dahil wala silang hawak na listahan ng proyekto na tinatag na allocables, binibigyan pala kasi sila sa Bulacan na nanggaling sa secretary ng DPWH. Meron silang nakatoka na tinatag allocables. Ang allocables na mga proyekto ay sila na bahala magdiskarte kung kanino nila, kung saan nila ilalagay na lugar, saan itatayo, magkano, at paano diskarte kung may tinatag kaninong congressman ikakabit o kaninong senador ikakabit. Importante daw kasi sa kanila ata, hindi ko maintindihan bakit importante na nakalista na meron para kay Saldico, meron para kay kung sino-sino bang mga congressman. Bakit kailangan idikit sa congressman? Bakit kailangan idikit? Para maipapatupad ang proyekto. Kayo naman ay DPWH. Kayo ang may trabaho para magpapatupad niyan. At bakit ganun ang tanong ko? Bakit
Hindi ko talaga maintindihan ang diskarte ninyo. So kung gano'n, parang naglulukuhan talaga tayo dito. Tapos umamin ka pa. Para saan yung pagsabi mo na yung pag-amin mo na yung nanghingi si Joel Villanueva ng pundo na 1.5 billion pero ang naibigay niyo 600 billion lamang. At imbis na multipurpose building na hiningi ni Joel Villanueva, ang naibigay niyo ay flood control projects lang. Pero sa totoo lang, mas malaki ang kikitain sa flood control projects kaysa multipurpose building. Sa multipurpose building daw ang kikitain na maximum na 10%. So, ibig sabihin kung 10%, ang 1.5 billion ay 150 million. Ngayon, ang nabigay niyo 600 million na flood control projects nang hindi ko maintindihan hanggang sa ngayon bakit pinayagan ng Kongreso na magkaroon ng pundo na mga allocables na tinatawag. Ibig sabihin allocables, wala pong nakadetalye kung para sa ang lugar, magkano, at kung ano-ano mga proyekto. Biro mo, lumalabas dito ang nagdidesisyon lamang para saan nilalagay dun sa para pag binigyan ang distrito mo sa District Engineer's Office ng ganito kalaking halaga ng allocables na tinatawag, ay sila sa district ang magsasabi kung anong klaseng proyekto. Saan doon sa distrito ilalagay? Magkano kada proyekto? Yan ang nangyari. Ang isa pang hindi ko maintindihan, bakit kailangan may nakalista na pangalan ng congressman o pangalan ng senador na nakakabit kung kaninong proyekto yun? Na nanggaling naman sa inyo, sa distrito nyo. Alam mo, pag binigyan kayo ng 2 billion, lahat-lahat ng proyekto, 2 billion sa district ng Bulacan. At pinayagan ng Kongreso na kayo magsasabi kung saan nyo ilagay. Ang tanong, bakit kailangan nyo pa idaan sa congressman? Kayo naman pala ang may kapangyarihan. Magdesisyon kung saan. Kung naging kalakaran ba yan, yan lamang po ay nagpapatunay na yung mga district engineers natin, mga DPWH officers natin ay wala silang sariling desisyon. Lahat ng desisyon ay nanggaling sa congressman at sa senador. At kung bakit sila natatakot doon, tanong ko bakit? Ang rason na nakikita ko, which is totoo naman, marami na po ako natanong. Hindi po pala pwede na manindigan ang isang district engineer, mga project engineers, at kung sino-sino pa mga engineer sa kada distrito. Bakit? Kasi po, ito po ay systemic na problema sa DPWH. Bakit kasi hindi kayo nag-a-appoint na mga engineers dyan na permanente ang kanilang pwesto na hindi sila pwedeng tanggalin? At ang kinatatakutan ng lahat ng mga engineers dyan, kasama na ang district engineer, ay kapag tumawag ang congressman sa secretary ng DPWH, tanggal ka. Yan ang rason. So ngayon, nagkwento na ngayon sa Senado sa September 23 na Blue Ribbon Committee hearing na si Lacson na ang chairman, na nagbigay siya ng 150 million kay Joel Villanueva sa pamamagitan ng pagdala. Siya mismo nagdala ko. Naalala ko pa yun, sinasabi niya. At binigay niya kay Peng, na tao ni Joel Villanueva. Ngayon, bumaliktad siya. Kasabay ng pagbaliktad niya, gumawa rin ng affidavit si Peng na hindi niya kilala si Henry Alcantara. May isa pang tao na tauhan ni Joel Villanueva na tagahawak ng susi ng gate ng bahay niya. Mansion ng bahay ni Joel Villanueva. Tanging utos lamang ni Joel Villanueva
ang makapagpagalaw sa kanya na bubuksan niya ang gate. Siyempre sa kwentong ito, kailangan na buksan ang gate kasi may mga mali-malitang pera na dadalhin si Alcantara. Ang isa pa sanang ebidensya diyan kung mayroong CCTV. Ang problema, kung mayroon man, naitago na yun. Nabura na yun kasi ang alam ko sa CCTV ay kahit yung aking CCTV, 30 days lang po yung pwede mong nakatago siya, nakabangko. After 30 days, every 30 days nabubura, napapalitan ng bago. Ng mga bagong kuha ng CCTV. So ngayon, nagugulat ako nung nabalita nung Biyernes na ang sinumiti na affidavit, counter affidavit ni Henry Alcantara ay sinabi niya tahasan na wala siyang partisipasyon kahit anuman. So pag sinabi niyang wala siyang partisipasyon kahit anuman, ibig sabihin wala siyang ginawang diskarte para magkaroon ng pera na ibibigay niya kay Joel Villanueva. Sa pagkatao ni Alcantara, dalawang tao ang sinasabi niya na binigyan niya ng pera. Si Joel Villanueva at saka si Roberto Bernardo lamang. Di, tatlo. Meron pa isa. At nag-deliver daw siya kasama si Bryce Hernandez. Nag-deliver pa siya ng pera kay Saldico. Sa bahay mismo ni Saldico doon sa Ladybug Street, sa loob ng Valle Verde sa Phase 6. So Ladybug Street, corner Dragonfly. Yun ang binanggit niya na 4. So ngayon, lahat na yon na binanggit niya delivery, wala, baliwala na. Malalagay na ngayon sa question, sa tanong kung totoo pa ba yan o hindi. Sapagkat tahasan na binanggit ni Alcantara na wala siyang ginawang kasalanan. Pero may pag-asa pa rin. Pero malaki ang tiwala na nawala sa kanyang testimonya. Bakit? Bumaliktad nga eh. Ang saving grace na lang nandiyan. Pero nagbalik ka ng 181 million lahat. Saan nang galing yun kung wala kang ninakaw? Ang akin lang dito is bumaliktad. Kung ano man ang epekto ng pagbaliktad, kasi kung ako ang mag-judge diyan, nawawala na ang asim ng salita niya. Kung hindi sana siya nagbaliktad, automatic na kulong na yan si Joel Villanueva. Sa usapin na lang na kung makakasuhan ba siya o hindi. Kasi kung makakasuhan siya ng malversation na napakalaking halaga o di kaya plunder, ay automatic ikukulong si Joel Villanueva. Makakasama siya kay Bong Revilla, kay Jinggoy Estrada. Pero ang kaso naman ni Bong Revilla at saka ni Jinggoy Estrada, si Roberto Bernardo naman ang nagsasabi. Walang kinalaman si Alcantara doon. Ang pakialam naman ni Alcantara, yung kay Joel Villanueva. Tapos ito na naman. Ang galing talaga to ng mga spinners. Tawag ko din spinners paikutan. Ng mga spinners na tao ni Bumbong ni BBM. Sinasabi naman nila na si Sara doon ang pabaliktad. Imposible mangyari. Unang-una, bakit imposible mangyari? Si Alcantara ay nasa Witness Protection Program. Hawak siya ng Department of Justice. Lahat ng tao na pumasok kay Alcantara ay nakamonitor, nakalagbuk. Meron pang CCTV sa labas ng kwarto. Alright, pwedeng mangyari na lalapit ka ngayon sa abogado ni Alcantara. Yes, pwede. Kausapin mo ang abogado ni Alcantara kasi ang abogado ni Alcantara, yun naman ang gagawa ng aktual na statement sa salaysay. Pero kahit abogado pang gagawa, lahat naman yan ay ipapabasa muna kay Alcantara kung tama na ba to o hindi pa.
At kung may pagbabago, palitan natin. In other words, hindi mo pwede na pabaliktarin ng basta-basta na lamang. O ng isa English ng basta-basta, just. Hindi mo pwede mapabaliktad ng basta-basta lamang si Alcantara. Kahit na hawak mo pang abogado niya. Maliban na lamang kung talagang may plano dyan. Mamaya, alamin natin kung ano talagang totoong plano na pwedeng mangyari sa pamamagitan ng analisa. So, analysis ito ha, hindi ito balita. I'll just make it straight. Hindi ito balita. So, do not call me na nagpipick news ako. Next! Paano mangyari na si Sara ang nagpabaliktad kay Alcantara? Ang katwiran ni Montolpo ay kailangan daw kasi ni Sara sa kanyang parating na impeachment na kaso na isasampa laban sa kanya nitong grupo ni BBM. Mind you ha, pati itong mga makakaliwa, mga grupo na ni BBM lahat yan. Hawak yan sila sa liig. Kasama na si Jesus Falsus in uno, Falsus in omnibus, si Atty. Jesus Falsus. Sinisira mo lang sa mga ginagawa mo, Francis. Sinisira mo lang yung reputasyon ng University of the Philippines College of Law. Kung gising lamang ngayon, kung buhay pa ngayon, yung taong nagtayo ng UP College of Law na si Justice George Malcolm, mumurahin ka nun. Ha? Jesus Falsus? You are destroying one of the greatest achievements of one of the greatest law schools. Sisirain mo. So anyway, sinabi ni Montolpo na kailanganin daw ni Sara ang si Joel Villanueva na hindi matatanggal, na hindi makukulong para magdepensa sa kanya para hindi siya magdidepensa sa kanya sa Senado. Una, yung katwiran na yan ni Ramon Tulfo, tahasan ko sinasabi na imbento nyo lang yan ni BBM sa inyong utak na walang kwenta, utak na bubo. Bubo ka naman talaga, Ramon Tulfo eh. Kaya ka nasuntok na bugbog ka ni Remart Santiago eh. Bubo na matagbal lang na parang lata na malakas magsalita. Lata na walang laman, sabi ng katabi ko rito. Kung may laman man, meron hangin. Ha? Paano mo masasabi na si Sara ang dahilan yan? Una, naka-witness protection program, gwardyado si Alcantara. Number 2, kahit na makiusap ka sa abogado ni Alcantara, babasahin din ni Alcantara yan. Pangatlo, nakakontrata si Alcantara sa Department of Justice na magiging state witness para isiwalat ang lahat ng alam niya na totoo para makulong ang mga politiko na nasa loob ng tara nila. So, paano mo ngayon may ipapasok na magiging posible ang imposible? Ramon Tulfo. Na si Sara ang dahilan kung bakit bumaliktad si Alcantara. Kasunod na tanong, hindi naman po makakatulong si Joel Villanueva sa kasakaling may impeachment na ihahain laban kay Sara Duterte. Bakit? Saan ba hinahain yan? Di ba sa House of Representatives? So kung sa House of Representatives at kung hindi aprubahan ng 1/3 o ikatlong bahagi ng House of Representatives, hindi aakyat yan sa Senate. So kung hindi aakyat sa Senate, walang baliwala si Joel Villanueva kung kahit andyan man siya o wala siya.
Sa ngayon, Ramon Tulfo, kung may utak ka, pag-isipan mo, ang mga congressman ba sa ngayon pipirma ng impeachment laban kay Sara? Yan tanong. Yan tanong. Let's get real. Maging totoo tayo. Ano ba talaga? Lahat ng congressman ba pipirma ba yan? Kailangan mo, kasi as of the present, meron, hindi ako nagkamali, 318 na congressmen. So kung 318 ng congressmen, kailangan mo ang 1/3 para na pumirma para may iakyat ayon sa konstitusyon na pwedeng iakyat sa Senado ang kaso na impeachment. So ano ang 1/3 ng 318? So para mabilis ang mathematics natin, 300 divided by 3, 100. 18 divided by 3, 6. So kailangan mo ng 106 na pirma ng mga congressmen. Tanong, kaya ba na magpapirma ng 106? Sagutin natin sa pamamagitan ng pagtingin muna sa nakaraan. Sa nakaraan, nakapapirma kayo ng 215 na congressmen. At nakapapirma kayo dahil nagbigay kayo ng pundo. Kada congressman, binigyan nyo ng pundo, kaya nga nakahindot-hetot itong flood control na to. Kasi dyan yun ang galing ang pinamigay sa mga congressman na traidor sa inang bayan na pumirma-pirma para lamang makakuha ng pera na hindi para sa kagandahan, kundi para sa kanilang bulsa. So ngayon, sa tingin mo ba mauulit yan? Kaya ulitin na hindi nga 215 ang kukunin mo, kundi kahit 106 na lang. Number 1, pahirapan ng pundo. Binawasan ang pundo ng flood control. Iilan na lamang sa kanila magkaroon ng access ng mga congressmen. Pangalawa, meron ngang pinataasan ang AX kung totoo sila sa kanilang ginawang batas na budget ay hindi makakakuha ng pera ang congressmen. Kundi DSWD lang ang magbibigay. At meron pa nakasingit na utos, walang sinumang kung politiko ang pwedeng lumapit habang nagbibigay ng AX. Ang AX po ay assistance to assistance to individuals in crisis situation. At kung may kailangan ka, ang gagawin mo, mag-email ka lang o di ka buksan mo yung website ng DSWD at ibigay mo dyan, mapuputulan ako ng kuryente, ito po yung bill ko. Please tulungan nyo, wala pong trabaho ang asawa ko, wala pong trabaho ako, wala po kami mapuputulan na kami kuryente. Crisis situation yan. Kahit man pang ospital, pwede ka makahingi dyan. AX, ilagay mo lang bill ng ospital. Kahit anong klase pang-bayad ng tuition, pwede ka manghingi dyan. Pambili ng pagkain, pwede ka manghingi dyan sa AX. Ang tip ko lang sa inyo, buksan nyo ang DSWD website at doon kayo mag-apply. Kung totoo man yan, well, gagana yan. Pero problema ko, kung kunwari lang pala yun. At dadaan pa rin sa congressman. At kung walang firma, endorsement, rekomendasyon ng congressman, hindi ibibigay ng DSWD. Yan ang pinaka-problema ko. Ibig sabihin, walang limit yan. Kahit wala sa tawi-tawi, hanggang sa apari. Pwede kayo manghingi ng ganun. So ngayon, dahil direkta na, pwede ka manghingi, mahirapan ngayon ang congressman. Sino pagpipirma na congressman ng impeachment kung wala man lamang sila makukuha sa AX? Akalain mong AX, tinaasan na ngayon mga 50 plus billion na. Dati, pinakamataan sa AX, 24 billion. Dinoble. Tapos, meron pang maipip na tinatawag. Medical assistance to
individuals in poverty, kung paano man financially cash-strapped ng mga individuals na na-ospital. Dito, binawalan ko na yung guarantee letter, pero hindi, tinanggal na ng guarantee letter, pero hindi naman binabawalan ang pagbibigay ng guarantee letter. So, ibig sabihin, dadaan ka sa congressman at iyon ang unahing bibigyan ng DSWD, ng Department of Health ng pera. Para saan niya maipip? Pagpapunta ka sa ospital, kukuha ka, dati kumukuha ka ng guarantee letter, dalhin mo lang yan, ipakita mo sa ang ospital, privado man, mapampublikong ospital, pwede ka na magpagamot, lahat sagot. Ngayon, meron pa rin guarantee letter. Pero sabi nila pahirapan. So, with that situation, may congressman pa rin ba pipirma sa impeachment? Yan ang pangalawang rason ko. Pangatlong rason ko, kung magtatanong ko kung may congressman pa ba pipirma. Ang pangatlong rason ko, malapit na po ang eleksyon. Alam naman natin ang congressman ay ang buhay nila nakabase sa boto ng tao. Kaya ba nila kontrahin si Sara? Lalo na sa lugar ng Visayas at Mindanao? Kaya ba ng mga congressmen dyan kukontrahin si Sara? So kung hindi nila kaya, hindi sila pipirma sa impeachment. Kasi mapiktahan ang boto nila. Huwag na tayo lumayo. Yung congressman namin sa South Cotabato, 2nd District, si Congressman Peter Miguel, natalo siya ng bumabalik na congressman na si Dinan Hernandez. Sapagkat ang issue lamang kay Congressman Peter Miguel ay isa siya sa pumirma ng impeachment laban kay Sara. Kita mo. Si Atzaron, Attorney Atzaron sa General Santos City, natumba, natalo. Dahil sa pumirma siya at nag-abogado pa laban kay Sara. Ang dami nilang, ang mga nanalo, nalagay sa tinatag na ital-ital. Naglambitin. Buti na lang nanalo ko, hindi panandaya, hindi na nanalo. Ganun po yun ang katotohanan at malapit ng eleksyon at wala nang pangil si Bongbong Marcos. Wala nang pipirma na congressman dyan. Kaya dahil wala nang congressman na pipirma sa impeachment ninyo, laban kay Sara, paano pa magagamit ni Sara Duterte si Joel Villanueva na gagawa ng paraan na ang mga aligasyon ni Alcantara laban kay Joel Villanueva ay dapat maalis, dapat matalo? Wala. You are dreaming of the impossible. Kaya siguro ang team song ni Montolpo, the dream, the impossible dream, to fight the unbeatable foe, the bear, the unbearable sorrow, the right, the rightable wrong. Ganun ata ang team song ni Montolpo. Pero he speaks upon the instructions of Anticlair Castro and BBM at Romualdez. Ay si Montolpo, number 1 na balimbing yun eh. Dati kay Duterte, si Duterte, inappoint pa siya na doon na special envoy sa China. Ay, grabe itong Tolpo to. Wala ka ng kredibilidad, Mon. Naalaala ko sa programa niya, tinanong niya si Rowena Guanzon. Sabi niya, attorney, personal ito ha, pwede bang malaman kung tumboy ka ba talaga? Alam mo, sagot ni Rowena Guanzon sa kanya, pwede rin ba ikaw matanong? Personal din? Anong tanong nyo? Ilang inches ang pututoy mo? Ganon po yun si Montolpo. Ganon katarantado yun. Tingnan mo yung mga kapatid niya nag-senador. Ginamit lang nilang popularidad nila para maging senador. Anong ginawa? Wala. Hindi nila binabanatan si BBM. Hindi nila binabanatan si Romualdez. Kahit na inaakusahan yung kanilang boss na si Edwick at saka si Eric Yap. Boss nila na smuggler, inaakusahan na. Nagnakaw. Hindi pa rin sila sumasagot.
ang si Eric Yap, Edvic Yap, ay sila yung boss sa CIS. Sila ang kumukuha na congressman, si Tolpo, Erwin, at saka si Jocelyn Tolpo, na asawa ni Rapi Tolpo. Tahimik lang sila. Sa tingin mo ba, kaya ni Erwin at saka ni Rapi kukontrahin ang investigasyon laban kay Edvic Yap, Eric Yap? Hindi. At kakapihan man nila yan. Siyempre, boss nila yan. Ganon ang mga utak tulpo. Utak tulpong. At abangan ninyo, tatakbo po yung kaso ko na co-warranto laban kay Tulpo. Inaantay na lang may budget ang Senate Electoral Tribunal at magpapatawag na yan ng hearing. Tatakbo na ang kaso ko na pagpatanggal kay Erwin Tulpo dahil sa siya ay Amerikano. Si Eric Sylvester Tulpo. So kayo ba? Maniniwala ba kayo na si Sara ang nagpapabaliktad kay Henry Alcantara? O, sa inyo na lang yung sagot. Basta pinasinta ko yung katotohanan. Ang problema kasi sa kanila, ang mga katwiran nila kagay kapalsis, mga makapink, makadilaw, ang katotohanan dyan, nagsanib pwersa na ng mga demonyo na BBM. Kaya wag may maniwala kay Dilema, kay Chiljukno, mga akbayan, kay Rizon Tiberos, na pumirma naman, inaprubahan niyang BICAM noong 2024 na budget. Tapos, nung nababas na kinuha na yung 90 billion mula sa PhilHealth at saka 107 billion mula sa PDIC, nagtatalak, nagreklamo, nagsisigaw. Napaka-ipokrita mo, Inday Risa Hontiveros. Pilig mo laging malinis ka. Nagbinisto ka naman ni Anthony Taberna na may 3 billion ka nasingit na pundo. Umiiyak ka. Ang gusto mangyari, malinis ka. Tangina mo. Puro kayo mga papagkunwari. Kaya hindi nag-aasinso ni mga sa ngayon. Sa panahon lamang sana ni Noynoy, nabuhay muli yung dilaw. Pero dahil sa marami si Noynoy inappoint na mga kurakot, ayan, bagsak na naman kayo. Number 1 na kurakot na inappoint ni Noynoy dyan, si Mar Rojas. Kasama din dyan si Josie De La Cruz na inupo nyo sa PhilPost. Iubos ang pera ng PhilPost. Mga tao ni Noynoy yun. Kaya, huwag tayo si Noynoy maniwala ko na malinis. Pero number 1 na kurakot na inappoint ni Noynoy ay si Espo. Executive Secretary Paquito Ochoa. Espo. Kaya wala tayo papipunta dito. At least natutuwa lamang ako ngayon dahil sa malakas na ngayon ang internet, ang social media. Marami ng tao ang kayang labanan ang mga bilihan ng boto. At hinihimok ko po kayo, sabihin ninyo sa inyong mga anak, pamangkin, apo, na mga Gen Z na tumakbo kayo lahat sa 2028 elections. Gusto ko yung mga Gen Z kagaya ni Libeste, ni Kiko Barsaga, at saka ni Eli San Fernando ang mananalo sa susunod na halalan. Kasi kahit man anak sila ng mga nepo sila, kahit anak man ng mga kurakot, iba pa rin ang utak ng mga yan kumpara sa kanyang mga magulang. Kaya kailangan natin sa 2020 tulungan natin ang lahat ng mga Gen Z. Sila ang tatakbo sa mga malapit na halalan ng barangay. Takbo kayo, kagawad, kapitan. Sa halalan sa susunod sa 2028 para sa pagka-mayor, vice-mayor, konsihalis, gobernador, vice-gobernador, bukal, at sa pagka-senador, kung pwede naman, walang age limit sana. Pati mga congressmen, takbo kayo lahat. Tutulungan ko kayo dito. Padala nyo sa akin ang inyong mga campaign materials at lagi ko kayong ibablog, tutulungan ko kayo. Libre, walang bayad kahit piso. Hanggang dyan na muna tayo ngayon. So, Argo, grabe, walang
walang hiyaan nila kay Inday. Kung ano-ano pinagbibintang nila. Marlunan na Belim, puro kadaldal. Ito, ano to, troll. Bernard Magtibay. Tapos shout out Sir Toto o Kamote. Tapos Sir Toto, sama ako sa iyo sa pakipaglaban mo sa mga magnanakaw. Salamat po. Maglaban tayo araw-araw. Andes, paki-share mo lagi po. Paki-share niyo lagi ang aking mga pagbabanat sa mga magnanakaw. Love TV Patrol, walang paki si Sara sa mga engineer, kalukuhan ng pinagbabaliktad ni Sara. GC Abendanyo. Tapos Andrea Gueco, watching from Singapore. Mayapag at panapon, Andrea. GC Abendano. Sino si Boy Pepsi Paloma at saka si Boy Tago at saka si Pepsi. Si Pepsi Paloma, si Tito Soto. Hanggang ngayon hindi pa natuldukan ang pagkapatay ni Pepsi Paloma. Ang sisisihin niya si Tito Soto, Vic Soto, si Joey De Leon, saka Richie D. Horse. Kamote, tapos San Diego ko, watching from Singapore, Jesse Mindanyo, alin yung gawa-gawa, no? Gawa-gawang ebidensya ng Malacanang tungkol kay Joel Villanueva at saka kay Jinggoy Estrada na gawa-gawa lang Malacanang at pinapatulan ni Boy Tago at saka ni Pepsi Paloma. Si Boy Tago pala ito, si Ping Lacson ba ito? May pagkat panapon sa mga kabalin, naimbang malim, sa mga kakabsat. Like, subscribe naman kayo mga kapatid. Subscribe ko kayo sa akin. Snipe Team Bantag. Also, host Duterte lang sa Kalam. Tapos, si Pyra Lucas, proud mga DDS. Siyempre, proud mga DDS yan, Pyra. Tapos, si Charlie Whiskey. Sabi po, ang mga BBM kasi Pyra, tsaka Makadilaw. Puro magnanakaw. Kaya wala kang maasahan sa mga yan. JC Abendano, lahat ng mga bataan pala ni Duterte nakukulong. Lahat, sino bang bataan na nakukulong? Wala naman nata JC Abendano. Sino ba? Sa Senado, wala pa naman nakulong kahit isa eh. Kwento lang naman yan. Ito, nakikita natin, nabaliktaran na. Si Edwin Haban, panay na opinion, abogado ka pa naman. Tarantado tong Edwin Haban. Ang bubo mo talaga. Paano ako magbigay ng balita? Wala pa naman ako diniting natin balita sa TV. Nagbibigay ako ng opinion, kaya klaro ko eh. At saka ang opinion ko, base po sa batas. Saka base sa katalinuhan. Sa lohika. Maraming tao na sobrang igit kay BP Sara. JC Abendano, lahat ng bataan ni Sara Duterte, nakukulong lahat ng bataan eh. Paulit-ulit po kayo. Bakit po? Argo, kaya galit ako sa bakla dahil kay Palsis. Sigurado katakot-takot na mura ang marinig niya. Si Bujak Sniper, salamat po sa iyong palipad. Maayong gabi. Sir, host. Padayon lang, solid Duterte supporters. At sabi ni Kamote, Obob, Dennis Causing, Brad, Argo, salamat sa support kay host. Tapos JC Avendaño, paghanda kasi pinaghandaan kasi ni Bongbong Marcos yan para mabawasan na ganun pala ibig sabihin. Okay. Salamat sa support kay host. So wala nang maniwala sa mga Tulpo Brothers, Engineer Toto. Dapat huwag na nang iboto yung mga dalawang tulpo na yan. Boljak Sniper. Tapos Argo, please share, like, and subscribe. Nick Kison. Impeachment kay BP Sara, may pera, paldo sa February. Tabita Partulyo, may budget naman na naprubahan mga magbabayad. Kamote, ang laki talaga ng takot ng ubob kay BP Sara. So Nick Quezon, Bercy Piquero, tapos sino pa? Thank you Sir Toto, maging kausing sa naabutan ko. Salamat din po. Sino pag iba? Si Joaquin, si Denby Elacion. Good afternoon, Sir Doc Kausing. Tinanggal na po si Business Independent sa papalit na Engineer Jose Aliling.
pakitapik, sige patingnan natin si Jose Aliling na yan. Bing Diboke sa Mambing, kumusta? Love TV Patrol, Bergie Pequero, Nick Quezon, Pakabayan Black, Tinyo, Indanya, Sindanya, Ilago, sino pa siya? Si Arculot ko, si Renico, Dilema, Jokno, pera kailangan doon nila kikita sa impeachment ni BP Sara. Attorney Toto Kausing, magaling ka sa paliwanag. Salamat po. Sino pa? Si simpleng tao. Wakin, may bias din yan si Ben sa mga kapatid niya. 15,000. Good afternoon. No, drawback, Vibranium. Babango. Babango sila kapag ang impeachment nila si BBM, yun dapat impeach nila si BBM para babalik ang bango sa kanila. Love TV Patrol, bad bubo daw ako. Devil pa raw. Tapos ni Kison, Tolpo Brother, yabang lang, kapital. Host, si Argo, host, tahimik ngayon Tolpo. Ang tapang dati, ngayon tamimi. Lorna, Balusta Malidisma. Ay, Ma'am Lorna. Okay. Good afternoon, Toto. Okay. Sa Roland Catedrilla, oy, mga kamag-anak ni kabigan ko na si Alex. Tapos sa Taurus, BBM Kawatan sa flood control. Risa may 3 billion insertion. 15,000, Teoderica Bacole. Namuka Riza. Roland Catedrilla, 10 days po lang ang almost 500 million na ang napanalo sa loto. Ganun ba? Grabe Simpleng tao, madadawit kasi sila kung babanatan si Yap kasi kasamahan nila yun sa AXIS. Alcala, tama naman. Lahat ng ilang ninanakaw nila. Joaquin, Tita Abel, oh my God, akala ko nawala na palamura at nabahong bunganga. May nagpalit na naman pala. Kala ko ang walang pinag-aralan panamura. Tapos Melso Imday, Sniper, Argo, tapos Doktor, di ko alam, abogado ka pala ni Persilapid. Opo, abogado po ako ni Persilapid. Perli Pinto, good day, bossing. Biko Soto din, Gen Z. Okay lang si Biko Soto, medyo maganda naman ang kanya performance. Hindi siya sumusunod sa tatay niya. Magandang araw po. Gusto ko lang po sana mapasalamat sa iyo dahil po nakikita ko ang mukha mo ay natatai ako, ganun ba? Akala ko ba pinupuri mo ako, lazy roundhead? Ay hindi na kita basahin, paulit-ulit lang yan. Makatambay, Sir Toto, hanggat kailan kaya matatagalan man ng mga Pilipino ang napakaraming kabalastugan, kailangan lumaban tayo sa pamamagitan ng pag-informa sa mga kababayan natin. Nikidias ko lang, Sir Toto, bakit kaya hindi ninyo tinatapik about sa namundok na kabataan? Tatapik natin namundok na kabataan. Alamin ko lang detalye. Simpleng tao, naong ang maingay noong una maingay si Rapi, no nakita na may dumaan na plate number na link kay Sherwin Gatchalian. Pero nung dumaan anak niya mismo sa bus, tamimi. Lisa Flor, sa iba pang maibuboto, wag lang si Leveste at Barsaga. Bakit? Masarap, mas magaling yung si Leveste sa Barsaga po. Pasensya na po kung iba ng ibedekon mo. Iba man ang opinion mo. Silent viewer po, Maylin Kamit, salamat po. Ben Lopez, kumusta ka na? Toto Idol, salamat. Okay pa rin po. Argo, Lisa Flor, Jocolma, dapat mga congressmen mapalitan mga yan at sila pinagmumulan ng korupsyon. Ben Lopez, mga dilawan na kisawsaw kay Katuto, puro paninira kay Sara, kahit puro Duterte, walang paninira sa dilawan. Taurus, Sniper, kantahan tayo. Tapos simpleng tao, makatambay dahil takot ang iba dahil sa hirap sa buhay, nagdadalawang isip na umabsent sa trabaho dahil wala kakainin pamilya, kaya mahirap. Si Ben Lopez, sino pang iba? Bergie Piquero, Boljak, ang dami na, no? Pastor Rodney Rabi, Taurus,
Sino pang iba? Dami ninyo, hindi ko ba kayang ubusin. Okay, si Cabangus, hindi matutuloy ang impeachment. Nathaniel Bruce Cabidog, Sir Toto, ngayon lang ako nakakita na ang minority leader kakampi ng majority. Babalik. Yan po si Nonoy Libanan. Rolando ba Algar. Babaliktad din yung mga tulpo. Saltiktik. Mabuti naman, host, balik loob ka na. Marcos, achievement, pabuli. Okay, pag-usapan natin ang bago ha. Maraming salamat po at please don't forget to subscribe yung hindi pa nakasubscribe at paki-endorse po sa inyong mga kaibigan at mga kamag-anak yung ating channel para maraming makakaalam kung ano mga tamang analysis sa pangyayari at maintindihan ninyo kung ano nangyayari. Kagaya nito, no? Ang isa pa pala na nais ko sabihin kanina na hindi pwede manaig ang bagong impeachment kasi may isang taon. Kailan ba bibilangin isang taon na pagbabawal? Mula sa araw kung kailan ibababa ng Supreme Court ang desisyon nito sa motion for reconsideration ng grupo nila ni Palsis. Falsos inuunos, falsos in omnibus. Okay, maraming salamat po.